Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan, Kapan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapa ng puso ninyong mga comments sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa barahang kapalaran, kayo pa rin ang makapag-desisyon nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas dito. 2, 4, ay, 6 na pala to. Okay. Tandaan nyo ha, wala sa barang, gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative para magkaroon kayo ng idea din. July, meron tayong July. Ibig sabihin is 7 hours, 7 minutes, 7 hours, 7 days, 7 weeks, or 7 months, or July. Or pwedeng July is mayroon kang kakilala na birthday niya is July. May mga unexpected na pwedeng maganap o mangyari sa'yo, no? Kasi this is a storm or problem o kaya may mga, kung ano mga unexpected yan sa nakikita ko dito. Also, meron tayong January din, ano, yan. May January din. July and January, ito is kung may birthday ng January, nakakilala mo, or by the 1 hour, 1 minute, 1 hour, 1 day, 1 week, or 1 month, or January talaga, no? Ang nakikita ko dito, ingat na lang kayo, no? Baka iba sa inyo, medyo sumama yung pakaramdam nyo, yan, lamigin kayo. So, nakita ko dito, may mga medyo melting itong sitwasyon, ano. Siguro nahandun yung sitwasyon with the July. May mga unexpected na pwedeng kabahan ka, mag-isip ka ng malalim, pwedeng ganun. Sa iba sa inyo, ano. And you will be playing a different role. Ibig sabihin, meron ka mga gagawin o mga susubukan na mga bagay o sitwasyon by the January. O kaya naman is nahandito yung iba sa inyo is merong pwedeng may magtatapos. Pag may nagtapos, may magsisimula. Yan. May mga, either may mga, kung ano man yung gagawin mo or a-actionan o decisionan by this January. May mga ganun. Tingnan natin. O is something important such as job or a race. O, di ba? Maaring ito yung mangyayari sa iyo, no? Maaring iba sa inyo is talagang aangat at magpo-focus na kayo sa trabaho nyo para ma-achieve nyo yung inyong blessing, yung kaperahan, di ba? Mag-raise siya. O kaya may mga gagawin kayo na bago o ginawa nyo na to or ginawa nyo na dati, maaring gagawin nyo lang muli. Maaring ganun sa iba na importanteng bagay. Kung ano mga importanteng bagay na gagawin nyo by the January. Yun, may mga ganun kayo. Pwede siya sa trabaho. Sa trabaho, ganun din. Mas more ka magpa-focus. Siguro, may mga bagong project, new passion, creation, creativity, or mga bagong idea. Pwedeng ganun. Uy, time to act. May mga a-actionan ka na talaga by this January. Tamo, ano mo yan, no? Energy mo. Diba? Marami kang movement or maraming action ka na gagawin. Pwedeng kasi nakatingin kasi siya sa nakaraan. Pwedeng meron kang gagawin, ginawa mo na to dati. Maaring ito is sa iba sa inyo, yung ginawa mo dati, gagawin mo siyang muli ngayon. Pwedeng ganun. May mga babalikan siguro kayo, tas gagawin mo siyang uli. Kung ano man yan. Advice from a friend. Maaring makaka-receive ka ng advice. Pwedeng, when it comes sa friend, pwedeng ito sa kapatid mo, magulang mo, karelasyon mo, pamangkin mo, kung sino man siya. Or maybe, ikaw ang bibigyan ng advice sa kanya. No? O sa iba sa inyo may aso kayo. Yan, yung mga, pwede siya sa mga close friend or there's a loyalty kasi to eh. Mga tao na malapit to sa'yo. And broken wish mo, wish will not be granted. Ay, kalalay. May mga, hindi lahat, no, maaring baka makalimutan ka ha, huwag mo kakalimutan. Kasi pag nakalimutan mo to, kapag nakalimutan mo aksyonan o mag-advance thinking,
or magsiyasat, kung ano man yan, sa mga action mo, pwedeng hindi siya mag-grant. Pag-isipan mong maigi, no? Para mag-grant mo ito, kung ano man yan. Kung ano man itong sitwasyon na ito. Kasi nandito si Aki. Kung kinakailangan mo na advice with someone, kakilala, gawin mo. Kasi nandito rin si Sun. Tapos nandito rin si Bag. Ibig sabihin, blessing yan. Mag-think advantage ka sa mga gagawin mo by the January. Kasi pwedeng siyang hindi mag-grant. No? Or pwede rin na ito is yung mga yung expectation mo na yon, hindi yun totally. Halimbawa, gusto mo na 1,000, pero dumating sa'yo 800 lang. Yung mga ganun. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. O, di ba? Keep your life in balance. O, ito na nga, sabi, time to act. Sa keep your life in balance, ibig sabihin din dito is lahat ng aspeto ng buhay mo, pera mo, kinakain mo, iniinom mo, o dito rin si pera, di ba? Yung mga actions mo, yung mga decision mo. And then also, kung this is a health issue, pwedeng na-handle yung sitwasyon na sinasabi niya sa'yo na kailangan mo nang mag-action. Kung halimbawa may mga problem when it comes to a health issue o kaya nandito kasi sitwasyon na hindi ka nakakapag-focus to become healthy o kailangan mo na siguro mag-action, mag-diet o kaya mag-walk-walk, ganyan, di ba? Pwedeng ganon sa iba sa inyo. O kung saang aspeto ng buhay mo yan, kailangan always balancing. Pwede din sa mga pakikitungo sa tao. I-ano mo siya, actionan mo siya in a balanced situation kung magkakaroon man ng mga disappointment dun sa mga tao na yon o sa tao na yon, siguro mas intindihin mo na lang, masabaan mo yung patient mo dito, no? Baka sakali na may pinanggagalingan siya. Yun, yung mga pwedeng nagbabati ko sa'yo by this January, hayaan mo lang sila, baka nga may pinanggagalingan iyon, no? Baka hindi lang sila masaya sa buhay nila at ikaw yung nakikita nila. Diba? Hayaan mo lang yun. Kasi you will be successful. Ito lang naman, isang card lang naman ang hindi naging maganda sa'yo eh. Pero kung sa aspeto na yan, actionan mo na siya, no? Pwedeng may mga unfinished business din ako nakikita dito. Ingatan nyo kasi nandito si money ha. Pag hindi nyo inangatan, hindi kayo nag-ingat when it comes to money, pwede kayong mawalan ng pera or magkaroon kayo ng problema sa pera. Yung mga dapat actionan nyo na. Pwede may mga dapat nang itama, no? May mga dapat na kayong itama na mali. Pwedeng ganun sa iba. Kailangan niya na action at kailangan. May mga decision making ako na nakikita sa iyo na gagawin mo by this January. Your energy. The Three of Wands and the Five of Cups. Your energy. Energy mo, January. Aba, energy mo. And the Five of Wands, so, okay, energy mo sa February, ang sa nakikita ko sa'yo dito is, meron kang aaksyonan na isang sitwasyon sa buhay mo matagal na to eh. Meron ka na nito. Ate, bago siya. Hindi siya bago eh. Ibig sabihin, yung nakita ko dito kanina, aaksyonan mo siyang muli. Ito, no? Yan. Meron ka sitwasyon na aaksyonan mo siyang muli. Pwede may mga aksyonan ka na gusot. Pwede may mga aksyonan ka na maaaring magkakaroon ka ng plano to take it action. I-forward mo yon. Maaaring ganun. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Meron akong ano dito nakita parang either this is a doubt or medyo may struggle, pwedeng ganun. Or pwede may mga tension ako na nakikita pagdating sa January sa'yo dito. Baka magkaroon ka ng tension. Makaramdam ka ng tension pala. Yan. Meron, ang nakikita ko rin dito na energy mo, meron ka daw sitwasyon o bagay o pangyayari na pipilitin mo dito. Meron. Meron kang bagay o sitwasyon na pipilitin mo. Pero may pag-isolate, ano?
Yun ang nakikita ko sa yung energy. Sa iba sa inyo is nandito kayo sa point na parang may hinihintay kayo or may paghihintay. Ako nakikita sa inyo. Sa iba dito is preparing, no? Action and preparing situation. Ganyan. May mga bagay kayo na ipaprogress by this January. Sa nakikita ko dito, may mga imomove na kayo this January. May mga bagay kayo na maiisip, no? To be stable by this January. Ate, anong related? Basta ginawa mo na daw to dati eh. Ibig sabihin, nangyari na to dati, gagawin mo lang din muli. Yan ang nakikita ko sa iyo. Kung ano man yan. Pwedeng may travel kayo, malayo man o malapit yan. Baka may mga lakad kayo. Diba? May lalakarin kayo. Marami ka kasing, by January kasi parang ang dami mong gagawin. Magulo eh. Pero ang dami mong action, ang dami mong lakad, ang dami mong gustong gawin. Nandun ka sa point na yun. Anong parating sa kanya? Parating. Kay Leo. Parating sa kanya, January 2026. Okay. The King of Cups. The Judgment. Anak ko, patay tayo dyan. Ano po yung ibig sabihin ni Judgment Universe? Ay. Oh, the King and the King. Parating sa'yo. And the Judgment. Ano ba yan? Pareho? Ano ang parating sa'yo? Ibig sabihin is magkakaroon na sa'yo ng, tapos the night. Magkakaroon sa'yo ng bagong simula. May magaganap the King and the King. The King. The King, the King. Meron, the night. The night and the night. Meron sa'yong bagong simula na magaganap sa'yo. Kumbaga, may judgment na magaganap o mangyayari by this January. Yun ang parating sa'yo. Parating sa'yo, may lalaki makikipag-usap sa'yo. Ilan man sila, isa man siya, dalawa, tatlo, kung ilan man yan. May lalaki na makikipag-usap sa'yo or makikipag-usap ka sa isang lalaki. Sa nakikita ko dito. Ate, sino yung lalaki na to? Sa nakikita ko, itong lalaki na to, iba-iba kasi, no? Maaring iba sa inyo, iba yung lengguwahe nito. O kaya naman yung iba sa inyo is mga consultant, mga ganyan. O kaya is, judge. O kaya yung, basta mga ganun, mga something services, ako na nakikita sa iyo. Pwedeng, basta lalaki siya. Ako nakikita dito. Magkakaroon ka ng komunikasyon sa isang lalaki. Pwedeng ibang lengguwahe niya o ibang lahi siya or mga something doctor, judgment, law, teacher, doctor, ano pa ba? Ang consultant, pwedeng ganun. Or advisor, pwedeng ganun. Or maybe baka may interview ka, di ba? Yun na nakita ko. Basta lalaki. And then also, ang parating sa iyo, sa nakikita ko sa iyo dito, is, talaga po. Meron ka daw achievement. Galileo, baluga. O, di ba? Hindi siya ganun kalaki, pero may bigla ang magaganap o mangyayari sa iyo na ma-achieve mo by the January. Or pwedeng ipaprocess mo siya by January and then you will achieve it after 4 days, 4 weeks, 4 months. Pwedeng ganun. By the April, yan, baka ma-achieve mo yon o kaya sa weeks or days man yan. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Ma-achieve mo siya. Meron kang ipaprogress sa actionan o gagawin na ma-achieve mo siya in that time sa nakikita ko sa iyo dito. Kasi yan meron kang kahilingan na nakikita ko sa iyo dito. Merong wish come true ka na gagawin na makakamit mo or may mga fortunate outcome, merong makakaramdam ka ng peace, yan ang parating sa'yo. Bagong simula actually, parating sa'yo. Yan, may mga bagong simula na magaganap o mangyari. And then, kasiyahan. Yan, kasiyahan and something, talagang parang thank God, parang mapaganon ka. Parang something gratitude, kanyan.
happiness. There's a happiness and joy ako na nakikita sa iyo. Yan ang parating sa iyo. O, di ba? Ang ganda naman ng pasok ng iyong kembutan mo na yan. Claim lang. Yon ang nakikita ko sa iyo dito. Actually, dito rin sa nakikita ko dito, meron kang didesisyonan by this January or iisipin by this January na a-actionan mo. Ganyan. Sa iba sa inyo. Sa iba dito is, it's more on awakening or may magkakaroon sa iyo ng pagbabago by this January. May mga maiisipan ka or iisipin by January na gusto mong baguhin or gusto mong i-let go or meron ka mga bagay na magkakaroon ka ng pag-evaluate by this January. Siguro sa mga bagay na anong dapat decision mo, anong gagawin mo, anong action mo, ganyan, anong uumpisahan ko, yung may bagong umpisa na magaganap sa'yo. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. May dapat bang siyang iwasan? Siyempre, sasabihin ni Universe. Lahat naman meron. Dapat iwasan. Aba, siking na naman. Ano yan, Universe? Energy mo yan, oh. Ang dami naman. Ay, nagreklamo. Reklamador to si ate. Sabihin ko, mamaya na yung dapat iwasan na. Okay, alam mo ba dito sa sitwasyon na to is may happiness ka na makakamit. Yes, there's a good news coming into your life. Or maybe you are thinking about something good news or fulfillment and happiness in life. Yan, magiging busy pala kayo no? Busy kayo kasi marami kayong task or mga multiple priorities na gagawin. As in, marami ka rin opportunity na darating. Baka problema siya sa pera. Okay, dito sa sitwasyon mo, dapat mong iwasan mo daw na mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo daw na hindi mo daw ibigay yung effort and hard work and focusing sa mga bagay na gusto mo mag-success sa buhay mo, sa mga bagay na gusto mo ma-fulfill, sa mga bagay na gusto mo ma-achieve, sa mga bagay na gusto mo ma-develop. Yun nakikita ko dito. Iwasan mo din na hindi ka makinig sa mga payo ng iba, sa opinion ng iba, and then also iwasan mo yung ma-pressure ka. Yung magkaroon ka ng limitasyon sa sarili mo na hindi mo kaya to, baka hindi pwede, hindi ko makamit, yan, iwasan mo yun. No? It's more on positivity, give an effort and hard work, and syempre, iwasan mo yung mga bagay na ginawa mo this year 2025 na hindi nag-success, tapos gagawin mo siyang muli by the year 2026. Akang yun, ha? Iwasan mo yun. Hindi pwede yun kasi minsan lang ang chance sa inyong mga Leo or Leo man yan, no? Tagalog tayo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito, ha? Yun. And then also, is mapanghinaan ng loob. Ito lang sabi ko, mapanghinaan ng loob, gumawa ng mga bagay na without purpose. Kanya yung parang gagawin mo yung bagay na in what way? Anong purpose nun? Makakatulong ba sa'yo? Parang may yung kagad. Isipin mo maigi yun. No? Isipin mo siyang maigi. And then, yung ma-over kindness ka. Hindi ko sinasabi maging masama kang tao. Yan. Yung level lang. Ganyan. Huwag ka ma-over kind kasi baka pwede rin na ito is maano rin sa iba, no? Ganyan. Hindi makatulong. Ganyan. Yun ang nakikita ko dito. And then, syempre, yung mawala ka walang mental clarity sa mga bagay na gagawin. You need to be strong. Ha? Tingnan natin ang love. Kamusta ang love ni Leo? Kapatid, anak, magulang, karelasyon. Ang dami mong galamay dito. Love ni Leo, kapatid, anak. Kung sino man yan, pamilya o kaibigan man yan. January 2026, Leo. Leo in love. Bakit? Gulat ako sa anak ko.
Aray ko. The death. Okay, Leo in love. Kung ikaw is single, meron ka makikilala na tao na may distance kayo. May distansya kayo nitong tao to. Pwedeng nasa ibang bansa, nasa probinsya, or pwede rin na distance yung edad nyo. Ganyan. So, nakita ko dito. May makikilala ka raw. Pero bakit may option? Pero may option kasi dito, I don't know why, pero there's an option. Ate, may feeling siya. Sa nakikita ko, sabi lang dito, may makikilala ka. Pero, hindi ko pa nakikita yung option. Kasi parang ang nakikita ko kasi sa'yo dito, you are more on focusing to yourself. Yun ang nakikita ko sa mga single. Parang, ayoko. Parang ganun, hindi muna. I'm more on focusing to sa pera ko, sa trabaho ko, sa wealth ko, sa prosperity ko. Parang nandun ka sa point na yon, no? Yung mga single. Sa iba sa inyo. Pero kung gusto mo lang edi why? Diba? Mahati yung energy mo. Pinalaan eh. Pero may darating sa'yo. Pero may conflict tong relationship na to. Conflict to. Mas matanda to sa'yo. Pero medyo conflict to. Either may asawa na tong tao na to, no? Or may karelasyon siya. Or meron siyang connection na medyo iniiwasan niya, or ganyan. Ba, ano yun? Pinamilian ka, ganun. Inano kayo, no? Okay. Dito kasi may dalawa kasi, parang namimili siya. Pwedeng sa'yo, or pwedeng sa iba. Nandun siya sa point na yun. Dito. Kung kayo naman, is separated nitong tao na to, kung kayo is separated, naging matagal pala kayo nitong tao na to, no? Matagal na kayo, pwede sa iba sa inyo is, anong mangyayari? Kasi dito sa relasyon na to, may third party eh. May pag-alis na naganap o nangyari. Pero kung titinan ko dito, nagkaroon pa siya ng doubt or ikaw nagkaroon ka pa ng doubt dito sa sitwasyon na to. Alam mo yung dumating ka sa point na kahit na alam mo yung totoo, binaliwala mo yun. Tinanggap mo siya. Yun ang nakikita ko dito. Kasi gusto mo siya. Kasi mahalaga siya sa iyo. Naging more on patient ka pagdating sa kanya. Ay, ganun. Ano nangyari, universe? Wala din pala. Dumating pa rin talaga kayo sa point na nagtiis pa no? Nagtiis pa yung isa sa inyo, pero dumating na yung hindi nagkasundo, naging magulo yung relationship, at back to the zero talaga. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Pero alam mo, meron siya kasing karelasyon hindi lang ikaw. Maaring may pamilya na to, or may karelasyon na talaga siya, o may karelasyon siya. Yun ang nakita ko, or vice versa. Kung kayo naman is in relationship, hindi ko lang maintindihan dito, maybe ito is, kilala mo na siya, matagal na, pero ngayon pa lang nagsisimula, or ngayon pa lang gustong magsimula. Yun ang nakikita ko. Parang may mga bagay na parang may mga bagay na inaayos sa nakikita ko dito. Yun, may mga pagpaplano or pag-iisip na hindi ganun katiyak. Sa iba kung this is new person. Pero kung kayo naman, matagal, pero may edad na to. Mas matanda to sa'yo pala. May edad na to. Sama ng dila ko, no? Mas matanda to sa'yo. No? Ang nakita ko, kung kayo naman is matagal-tagal na ito, maybe 2 years, 3 years, 1 year, months man yan, o 4, teka lang. Kung ilang years man kayo nito, nitong tao na to, no? 11 months, or kung ilan man siya, 5, kung ano man siya. Dito sa nakikita ko dito, may pagsisinungaling Ano ba yun? Hindi ko lang alam, siguro meron siya mga bagay na hindi niya nasasabi sa'yo. Pwedeng ganun. Ako nakikita,
dito, either may mga bagay lang siya na sinisikreto or hindi niya lang talaga nasasabi sa'yo or maybe this is you. Yan. Maaaring magkakaroon kayo ng mga movement by this January or parang you're doing something passion. Ang hindi ko lang maintindihan, may frustration dito sa relasyon na to. Hindi ko alam if this is related to a money or to a work or sa stability nyo. Yun na nakikita ko dito. Baka magkaroon ng tampuhan, Sana hindi kayo magkaroon ng tampuhan, pero mas habaan mo na lang yung pasensya mo. Dito. Sa nakita ko dito. May mga sitwasyon daw na, may mga sitwasyon kayo na dapat ayusin, pwedeng sa part niya o sa part mo. Or dito sa part na relasyon na to. May mga dapat daw na isaayos. Or need to fix. Sa iba dito is merong iba. Pagdating sa relasyon. Magkamusta po ang money ni Leo? January, money ni Leo. Wow, your energy. Wow, palong-palo San ka? Ooh. Okay. When it comes sa money mo, by this January, nandito ka na sa sitwasyon mo na masyado ka nang malalim mag-isip pagdating sa money mo. Doon ka na sa point na you are more on magpo-focus ka this time by January. No? Nag-iisip ka na ng mga bagay-bagay, kung anong action, anong idea, anong gagawin mo. Ganyan. Nandun ka na sa point na yun. Magte-take it action na and you try to heal this money. Ate, magkakaroon ba ng pagbabago? As long as ikaw is magiging organized sa sarili mo. Yeah, magiging organized ka by this January, okay naman daw. Kasi we have the world, no? Kumbaga, dito yung sitwasyon na kailangan mong pagpursigahan, pagtiyagaan talaga. Pilitin mo ito. So, nakikita ko kasi iba sa inyo, maaring may problema kayo sa pera or magsa-struggle kayo sa pera by January. But, nandito kasi si Strength, nandito rin si The World, nandito rin si Ace of Wands. Ibig sabihin, ma-achieve mo siya ng ma-achieve as long as ma-organize ka dito Kasi ang sinasabi ito, may mga bagay na kailangan mong baguhin pagdating sa iyo. May mga bagay na kailangan mo na ring mag-focus. Maging organized ka. Kasi maghihil yung pera mo dito As in, maghihil siya. As in. You need to save money rin, Give an effort and hard work dito sa sitwasyon to. Kasi may darating sa'yo na victory and success. Parating sa'yo yun. May mga fulfillment ako nakikita sa'yo pagdating sa iyong kaperahan. And kung ano mang victory and success na magaganap na yan by the next year or this January, congratulations. Mag-focus ka dito Huwag kang tamarin, huwag kang makalimot, ganyan. Pero iba dito may mga idea na ako na nakikita na baka gawin mo this time. Kasi baka mag 3 of Swords ka. Ingat ka. Kasi si 3 of Swords tsaka si The World nagtabi siya. Ingat ka pa rin. No? Pagka naging disorganized ka, dissatisfaction to. Ibig sabihin nyo iba dito, may mga utang pa, May mga unfinished business pa. O may mga dapat pa na bayaran. Pwedeng kung nag-card kayo o nangutang-utang kayo. Or kung may mga hindi pa na re-receive, diba? Pwede yon sa iba. May mga unexpected by the January, ako na nakikita sa'yo. Ate, anong unexpected ito? May mga unexpected of offering. Ako na nakikita sa iyo by this January, maaring ito is marireceive mo ito. Ano yung ibig sabihin? Kasi may miracle na magaganap sa iyo by January. Talaga po? Sabay ka. Nakulat mo si ate. Sabi dito, alam mo mabasahin ko Sabi dito, may unexpected situation na magaganap sa iyo kasi may offer o may magaganap na offering na marireceive mo ito. Ibig sabihin, para magpa-planting seed ka in that situation and you will receive it miracle. Ibig sabihin, maganda ang mangyayari na to. Kasi this is a simula ng sitwasyon sa nakikita ko dito, di ba? Hindi ako nagkamali, the aces,
Magician, aces, pages. Oh. Victory and success. Naku po, Baluga. Congratulations. Mukhang ang daming mangyayari sa'yo ng 2026, ha? Huwag mo nang palakpasin yon. Claim nyo na yan. Ano nyo na yan sa baba. Claim na ko. As in, promise. Promise talaga. Ate, nangako si ate, no? Nakita mo yung mga alien na yan? Oh, naglabasan. Puro victory and success nakikita ko sa'yo. Di ba? Like I told you. Oh, the sun. The strength, the sun. Puro energy mo yan, oh. Di ba? Oy, meron yung ano dito. Meron kang tatahakin na bago sa buhay mo. Hindi naman siya actually bago, pero meron ka sitwasyon na malalakpasan mo in a good way. Or may tatahakin ka, or may ibibigay sa'yo na offer si universe. Bago. Magkakaroon ka nga actually ng collaboration or may mga dealing situation ako nakikita sa'yo dito. Diba? Iba dito, may haharapin ka daw na o the king, diba? Aba, meron kang kakausapin. Related ito sa, new horizon, no? New beginning and new horizon. Related ito sa papers and documents. Tapos, yung iba dito related yun sa sinabi ko kanina. Tapos, related din siya by something, authority, ganyan. Sa iba sa inyo. Pero, mayroon kang successful na may ibibigay sa inyo. Magiging magnetic ka ata magiging magnetic yung iba sa inyo by 2026. Also, January is starting na yan. May mga action lakad or malayo o malapit yan na travel, lalakarin. And then also dito, sa nakikita ko sa'yo dito, is you finding peace. Isda lang ate. You finding peace this January, para makakahinga ka na. Sa wakas, fine. Yeah, may mga moving on or may mga healing situation or recovery na magaganap sa'yo, no? Dito. Actually, may mga i-move forward ka dito na idea na magsasucess siya talaga. Ate, anong advice? Advice sa'yo dito is accept all the lessons. Whatever holding you back sa nakaraan, o ano man yan. Halimbawa, dati ang tamad-tamad mo ng 2025. Aba, ikat mo na yung Baluga. Diba? O, hindi ka nag-focus sa mag-ipon ng pera. Aba, it's up to you na yan kung gagawin mo siya or hindi. Nandito naman siya, diba? It's up to you to make it happen, yung successful. Pero, more blessing to come talaga siya. And then, sabi dito, yun nga, whatever holding you back sa nakaraan, it's time to let it go. Leaving behind and accept all the lesson. No? Sa nakikita ko dito, follow your heart in a good way. May mga bagay na need to recover. May mga bagay na kailangang i-heal. And need to move and need to accept. Yun. Follow your idea and your creativity. Ang sinasabi dito. And syempre, sinasabi dito na all wounds can heal. Finally. This year. O, di ba? Ang ganda ng message mo. Meron talaga as in. Sabi dito. Pakita mo naman yan, no? Puro energy mo. Arigato namaste. God bless.